Pag ganitong salubong sa bagong taon, panahon ng happy-happy, pero syempre, dapat laging hinay-hinay lang, di ba? Yes, drink responsibly. Pero pag inumang Pinoy, hindi mawawala dyan ang lambanog. Talaga. Pero Kaloy, Mami Su, hindi na lang panglasingan yung lambanog. Hindi ka na uwing amoy chiko sa kalasingan. Dahil yan mismo, ginagawang pabango. Aba, paborito natin. Yan ang kwentong inalam ni Marisol Abduraman. Pabango, ha? Pwede, ha? Ganda. Kung ang mga Mexicano ay may tequila, ang mga Pinoy may lambanog. Pero ang lambanog, hindi na lang para sa manginginom. Pwede na rin ito ang gawing pabango at germ-free sanitizer. Nagkaroon ng oversupply ng tuba o katasanyog sa Farmy Victor. Dito rin niya nabuo ang kanilang perfume line at alcohol sanitizer na perfect pangregalo. Lahat galing sa family namin. Yung mga apo ko, mga anak ko, asawa. Doon namin muna ipinangalan. Meron silang 4 na scent kung saan ang 3 ay hango sa mga sikat na pabango sa merkado. Habang ang Coco Amanda scent naman ay sarili nilang timpla at base sa halimuyak ng sampagita. Nagustuhan ko siya kasi ang bango niya, amoy sampagita siya. Naaamoy mo nga yung tunay na sampagita eh. Perfect siya for everyday use, for special occasions. Mayaman sa nyog ang bayan ng Liliw sa Laguna. Meron tayong humigit kumulang or estimate natin na 1,000 to 1,200 hectares of coconut farm na meron po tayo ngayon dito sa bayan ng Liliw. Dito kumukuha ng tuba sina Victor na ginagamit sa lambanog, perfume at sanitizer. Iniimbak ang tuba ng 3 hanggang 4 na oras para dumaan sa proseso ng fermentation. Ang tuba ay lulutuin ng 7 oras o dadaan sa distillation para maging lambanog. Binibenta nila ng puro ang lambanog o kaya ay hinahalo sa mga inumin na hinahanda nila sa farm. Dapat alam mo na bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas ay pinaniniwala ang gumagawa na ng lambanog ang mga sinaunang Pilipino. Tinawag naman ng mga Kastila na vino de coco o coconut wine ang lambanog. 3 oras naman dadaan sa distillation ang tuba para magamit bilang ingredients sa pabango at sanitizer. Sa mismong formula, tinitimpla at ginagawa ang mga pabango at sanitizer. Ang lambanog ay may 38% alcohol level. Yung hand sanitizing, 70% lang. Sa cologne at saka sa perfume making, kailangan mataas ang alcohol. Kasi hindi malulusaw yung essential oil. Talagang hahalo yan pag 85 to 95%. Amoy lambanog ang kanilang alcohol sanitizer na kalaunan ay nawawala rin daw ang amoy. Hindi naman po siya sobrang tapang. Habang tumatagal, nagiging smooth siya sa skin. Meron din silang pet cologne na gawa sa coco alcohol, citronella at cacahuate extract na mula sa tanim nila. Aprobado ng Department of Trade and Industry ang kanilang mga produkto. Suportado rin ito ng Philippine Coconut Authority. Tinutulungan po yung ating mga magsasaka upang hindi lang nakadepende sa pag-produce ng lambanog. Ito po ay diniskubre upang mas marami pang produkto ang makuha at maging produkto na mabibili sa merkado. 30 hanggang 400 pesos ang kanilang bottle lambanog. 250 pesos hanggang 300 pesos naman ang mga coco perfume. 75 pesos para sa pet cologne at 35 pesos para sa alcohol sanitizer. Ang apong biyaya ng puno ng nyog kapag hinaluan ng pagsasaliksik at pagiging malikhain, tiyak na nag-uumapaw na resulta at kita. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.